Hello, kamusta tayong lahat? I praise my Father because He will never ever leave us. Mababasa natin to sa Isaiah chapter 46 verse 4, that even if we are already old and gray, He will sustain us. He will rescue us. Our Father is faithful to us. And ano lang ang nire-require sa atin ni Almighty Father? Uphold justice, mercy and righteousness, and humble ourselves before our Creator. And we must believe in Jesus Christ, have faith in Jesus Christ, that He is the only begotten Son. And because of Jesus Christ, His blood on the cross, we are redeemed. He saved us from our transgressions. Si Jesus Christ, ang ating friend, ang ating Savior, Redeemer, the Lamb of God, the Messiah, and also the Bridegroom, and our brother, si Jesus Christ. No? Dito nakalagay sa Matthew chapter 12 verses 46 up to 50. While he was still talking to the multitudes, behold, his mother and brothers stood outside, seeking to speak with him. Then one said to him, "Look, your mother and your brothers are standing outside, seeking to speak with you." But he answered and said to the one who told him, "Who is my mother, and who are my brothers?" And he stretched out his hand toward his disciples and said, "Here are my mother and my brothers. For whoever does the will of my Father in heaven is my brother and sister and mother." So, ang tingin sa atin ni Jesus Christ, family. Hindi na tayo niya tinuturing na servant, kundi friend, family. Pag ganon, ibig sabihin tinuturing niya na ka-level niya na tayo. Kahit tayo ay sinful people, wicked people, dahil sa blood ni Jesus Christ, nahawa tayo ng kanyang goodness. Nahawa tayo sa kabutihan ni Jesus Christ, sa kanyang kabaitan. And so, His name was exalted by the Almighty Father above all names, si Jesus Christ, and His kingdom will never end. Kaya magpasalamat tayo sa tatay natin every day. Hindi tayo iiwan ng tatay natin. Hindi tayo iiwan ni Jesus Christ. At hindi tayo iiwan ng Holy Spirit. Ipagtatanggol tayo ni Almighty Father. Ipagtatanggol tayo ni Jesus Christ through the power of the Holy Spirit. Hindi man natin alam or hindi man tayo aware, gumagawa si Almighty Father ng justice sa mga taong nanakit ng ibang mga tao. Kaya magtiwala tayo sa tatay natin. Napakabuti ni Almighty Father. Kaya tayo nakakagawa ng kabutihan, ng kagandahang loob. Hindi dahil sa mabuti tayong tao. Nakakagawa tayo ng kabutihan dahil kay Almighty Father. Sa tatay natin, kasi sa kanya tayo galing. Creation niya tayo. So last time we read Micah chapter 5. So dito nakalagay sa Micah yung pagdating ni Jesus Christ, yung Messiah, ipapanganak sa Bethlehem. So, yung Bethlehem ay maliit lang na town or county ng Judah. Kaya maliit na county lang yung Bethlehem, ibig sabihin hindi mayaman na county or town ng Judah. At dun pinanak si Jesus Christ.
Sa manger, ipinanganak si Jesus Christ. Hindi lang sa maliit na county or maliit na town, kundi hindi sa bahay, kundi sa manger. Doon ipinanganak yung King of Kings and Lord of Lords. Siya ang ruler ng Israel. Magiging king ng buong children of the Almighty Father. At tayo ay isinasama ni Jesus Christ to reign with Him. Meron ba kayong nakita na isang king na inaaya ang kanyang mga friends or servants to reign with him? Wala. Si Jesus Christ lang. Yung iba swapang, no? Gusto nila sila lang ang may power, sila lang ang may dominion, sila lang ang famous, sila lang ang wealthy. Pero si Jesus Christ, i-share niya yon sa atin. Kaya, we are truly blessed because of Jesus Christ. Because our Father is our inheritance. That's a true blessing, real treasure. So kahit nandito tayo sa mundo na to, nakaka-experience tayo ng trials and tribulations. It's like a woman giving birth. But after giving birth, ano mangyari? It's a celebration. So tayo mag-celebrate din tayo. After ng buhay natin dito sa mundo na to, sa piling ni Almighty Father. At dapat ay ipakalat ang salita ng Diyos. Kaya dumating si Jesus Christ to introduce us to our Father. At meron tayong responsibility as followers of Christ to spread the word of the Lord. Teacher natin, si Jesus Christ. At ang turo sa atin ng teacher natin, susundin natin. So lahat na ng role, sakop na ni Jesus Christ, pati na siya na yung high priest. So ano ang sasabihin natin sa mga tao? Isasabihin natin sa mga tao na si Almighty Father gusto niya ng righteousness, justice, and mercy, and humble people. At yung mga humble people na yon, they will be renewed by the Almighty Father. Like dew, no? O parang hamog sa umaga, or like showers on the grass. At si Almighty Father, He will fight for us. Ipaglalaban tayo ni Almighty Father. And He will strengthen us. Kaya yung mundo na to, kung ano man ang pinagyayabang ng mundo na to, na mga bagay, hindi tayo dapat magtiwala sa mga bagay sa mundo na to. At binanggit na naman dito, yung mga carved images, yung mga sinasamba ng mga tao, yung mga wooden images, hindi lang wood, no? Sa gawa ng semento or gawa sa gold, kahit gold pa yan, kahit silver yan, sisirain ni Almighty Father yon. And execute vengeance in anger and fury on the nations that have not heard or obeyed the words of the Almighty Father. Yung galit ni Almighty Father, ibubuhos niya sa mga tao na disobedient, mga obstinate people, stubborn, arrogant.
So, dito na tayo sa Micah chapter 6. Ang last chapter ng Micah ay 7, no? So, 6. Sa ngayon, Micah chapter 6 pa lang tayo. So, malapit na natin matapos itong Micah. So, basahin natin Micah chapter 6. Hear now what the Lord says. Arise, plead your case before the mountains, and let the hills hear your voice. So ibig sabihin ito, shout at the top of your lungs and proclaim to the whole world. Ipagkalat sa buong mundo, ipagsabi, i-broadcast, i-announce. Ibig sabihin itong verse 1 ng chapter 6 of Micah. Verse 2, hear, O you mountains, the Lord's complaint. Pakinggan ninyo kayong mga bundok. Pagbundok, arrogant people, boastful people, those who don't want to follow the Almighty Father. And you strong foundations of the earth. Strong foundations, powerful people of the earth. No? Na kinukonsider ng mga leaders of the nation. For the Lord has a complaint against His people. Merong complaint si Almighty Father. Alam niyo naman yung complaint, ibig sabihin, di ba? Meron siyang hindi gusto na nakikita na ginagawa ng mga tao. At gusto niyang malaman yun ng mga tao. And He will contend with Israel. At sasabihin ngayon sa mga tao, paano malalaman ng mga tao na galit si Almighty Father? We will share the words of the Almighty Father to people. We read the Bible. Hindi alam ng tao na galit si Almighty Father. Hindi alam ng tao. Hindi lahat ng tao alam. Bakit ganon? Ba't hindi nila alam? Kasi busy ang mga tao sa kung ano-ano man ang mga bagay na pinagkakabisihan nila. Kinakalimutan si Almighty Father. Sa iba sila nakafocus. Nakafocus sila sa deity nila, sa mga graven images nila. Nakafocus sila sa kanilang mga riches. Nakafocus sila sa mundo na to. Hindi sila nakafocus kay Almighty Father. Kaya hindi nila alam. Ngayon, kaninong responsibility to tell the people that the Almighty Father has a complaint against the people of the earth? Nasa sa atin yun. We tell the people that the Almighty Father has a complaint. Dati ba alam ninyo na may complaint si Almighty Father? Ang alam natin, darating si Jesus Christ. Yun lang ang alam natin noon. Nagalit si Almighty Father. Yun lang ang alam natin noon. Hindi natin alam kung saan galing yung galit ni Almighty Father. Ngayon, alam na natin kung saan galing ang galit ni Almighty Father. It's because of the people's arrogance and pride. Na simula't simula pa, ganun na ang problema ng tao. Kahit gaano kadami ang itulong ni Almighty Father, kahit gaano kadaming prophet ang pinadala ni Almighty Father, up to now, hindi na iintindihan ng tao yung galit ni Almighty Father. Hindi nararamdaman ng tao yung galit ni Almighty Father. Dahil wala sa puso at isip nila si Almighty Father. Akala lang nila nasa puso at isip nila si Almighty Father, pero wala. Binabaliwala si Almighty Father. Baka sabihin, hindi, religious akong tao. Religious kang tao. Hindi kailangan ni Almighty Father ng taong religious. Ang kailangan ni Almighty Father, yung tao na sumusunod sa Kanya, nagmamahal sa Kanya ng totoo. Faithful. Yun ang kailangan ni Almighty Father. Yung may respeto sa Kanya. Yung ina-acknowledge si Jesus Christ as Lord and Savior, gaya ng sinasabi ni Almighty Father. Yun ang gusto ni Almighty Father. So dito sa verse 3, O my people, what have you done?
Ano ang mga nagawa ninyo, mga people ko, mga tao ko, mga creations ko? Ano ang mga nagawa ninyo? And how have I wearied you? Paano ko kayo pinagod? Sabi ni Almighty Father, testify against me. Sabihin niyo sa akin, paano ko kayo pinagod? Ano ba ang mga pinapagawa ko sa inyo? Gusto ni Almighty Father ng clarification kasi yung mga tao, maraming mga reklamo. Dito sa mundo, yung mga tao, mareklamo dahil hindi nila naiintindihan si Almighty Father. Kaya nagtatanong si Almighty Father, "Oh my people, what have I done to you?" Ano ba ang nagawa ko sa inyo? How have I wearied you? Paano ko kayo pinagod? Testify against me. Sabihin niyo sa akin. Bakit hindi ninyo ginagawa yung mga commands ko? Naiintindihan niyo ba? Nagbabasa na ba kayo ng Bible? Magbasa tayo ng Bible para makita natin at malaman natin kung saan nanggagaling si Almighty Father. Yung kanyang frustration sa mga tao. Verse 4, "For I brought you up from the land of Egypt." Tinanggal ko kayo sa land of Egypt. "I redeemed you from the house of bondage." Tinanggal ko kayo sa lugar kung saan lugar ng mga kasalanan. Ginaid ko kayo, sabi ni Almighty Father. Sinave ko kayo sa bondage of sin. Kasing Egypt, no, symbolizes kasalanan. At I redeemed you from the house of bondage. So Egypt din yun, sa kasalanan. Wala na kayo sa kasalanan. "And I sent before you Moses, Aaron, and Miriam." So ito ay mga prophets, no? Si Miriam ay isang prophetess. Ginagamit ni Almighty Father to relate to the people kung ano ang gusto niyang ipasabi sa mga tao, para sumunod ang mga tao, para ma-save ang mga tao. Ginawa na ni Almighty Father ang lahat. "I brought you up from the land of Egypt. I redeemed you from the house of bondage, and I sent before you Moses, Aaron, and Miriam." Hindi lang si Moses, Aaron, and Miriam ang pinadala ni Almighty Father. Marami pang mga prophets. At most especially, pinadala niya si Jesus Christ. Verse 5, "O my people, remember now what Balak, king of Moab, counseled, and what Balaam, the son of Beor, answered him from Acacia Grove to Gilgal, that you may know the righteousness of God." Kung alam niyo yung istorya ni Balak, na king of Moab, at saka si Balaam, no, may intindihan niyo to. So, ito ay mababasa sa Numbers. No, binasa niyo na ba to? Si Balak kasi, king siya ng Moab, dadaan yung mga Israelite doon sa Moab para makapunta sila sa promised land. Ayaw ni Balak. So ang ginawa niya, tinawag niya si Balaam na isang prophet. Gusto ni Balak na i-curse ang mga Israelites. Pero kinausap ni Almighty Father si Balaam na wag na wag sasaktan or i-curse ang mga Israelites. So imbis na i-curse ni Balaam ang mga Israelites, sabi ni Almighty Father, i-bless mo ang mga Israelites and do not curse them. Kaya yun ang ginawa ni Balaam. Kaya itong si Balak, galit siya kay Balaam. So yun, dun pa lang makikita natin yung faithfulness ni Almighty Father sa kanyang mga anak. Yung protection ni Almighty Father, na wag niyong gagalawin ang aking mga anak. Yun ang sinasabi ni Almighty Father kay Balaam, kahit pautos ng hari na si Balak, no?
Tapos dito naman sa 4th line and 5th line ng verse 5 of Micah chapter 6. From Acacia Grove to Gilgal. Yung Acacia Grove, Shittim din yun. Makikita natin to sa Numbers 25 verse 1. At saka sa Joshua chapter 2 verse 1. Joshua chapter 3 verse 1. So itong from Shittim or from Acacia Grove to Gilgal. Ano bang nandito sa Acacia Grove? Ano bang pinag-usapan? Dito sa Acacia Grove, nakakomit ng harlotry ang mga tao. Nakakomit ng kasalanan. Pero anong ginawa ni Almighty Father? Tinatawad niya yung kanyang mga anak. Sa Joshua chapter 2 naman, kung makikita ninyo, no? Nagkabukas ba kayo ng Bible ninyo? Dito naman sa Joshua chapter 2, the Lord God protected the Israelites kasi papasok na sila dun sa lugar ni Rahab. Basahin natin no, Joshua chapter 2 verse 1. Now Joshua the son of Nun sent out 2 men from Acacia Grove to spy secretly, saying, "Go view the land, especially Jericho." So they went and came to the house of a harlot named Rahab and lodged there. So dito, yung protection naman ni Almighty Father. Ngayon, dito naman sa Gilgal, sa Joshua chapter 3 verse 1, nakarating na ang mga tao sa promised land. Magpapas lang ng ano ba to? Saan sila dadaan? Sa dagat ba yun? Or sa Jordan River, sorry. Sa Jordan River. Pagka-cross nila ng Jordan River, andun yung gumawa sila ng camp. At nandito, yung malapit na sila sa Promised Land. So, anong ginawa ni Almighty Father? He forgave the people. He protected the people and guided the people to the Promised Land. Dahil faithful si Almighty Father. Yan ang sinasabi sa verse 5 ng Micah chapter 6. Pinapaalala ni Almighty Father. Nire-remind siya sa mga tao na prinotektahan niya, pinatawad niya, at ginaid niya ang mga tao dahil sa kanyang pagmamahal. Kaya, hindi nasaktan ang mga anak ni Almighty Father, yung mga Israelites. Iniingatan niya tayo para malaman ng mga tao na mahal tayo ni Almighty Father. Para malaman ng mga tao na mahal tayo ni Almighty Father, iniingatan niya tayo, pinaprotektahan niya tayo, at ginaguide niya tayo araw-araw. Dito sa verse 6, "With what shall I come before the Lord, and bow myself before the high God? Shall I come before Him with burnt offerings, with calves a year old?" Ito naman, ang nagsasalita naman ito, ay isang tao, no? Ano ang gagawin ko? Paano ba ako makakalapit kay Almighty Father? Dapat ba akong yumuko sa Kanya before the high God? Dapat ba ako magdala ng burnt offerings na isang calves a year old? Paano natin kakausapin si Almighty Father? Yun ang itong verse 6, no? Itong verse 7 naman, "Will the Lord be pleased with thousands of rams?" Pag nagbigay ba ako ng maraming rams kay Almighty Father, matutuwa ba siya? 10,000 rivers of oil, matutuwa pa si Almighty Father? Shall I give my firstborn for my transgression? Ibibigay ko ba ang panganay ko na anak para kapalit ng aking kasalanan? The fruit of my body for the sin of my soul. Ang bunga ng aking katawan, kapalit ng kasalanan ng aking kaluluwa. No? Tinagalog natin.
So, ito ay pagtatanong. Paano makakalapit kay Almighty Father? Yuyuko ba ako? Magdadala ba ako ng burnt offerings? Ano bang mga kailangan ko para makalapit ako kay Almighty Father? Ano ba ang mga nire-require niya sa akin? Matutuwa ba siya pag madami akong binigay na thousands of rams? Ibig sabihin nito, sa ngayon, matutuwa ba si Almighty Father pag nagbigay ako ng madaming pera? Kung 10,000 rivers of oil, maraming pera ibig sabihin nito, no? Katumbas to ng 10,000 rivers of oil. Gaano kalaking pera yon? Kasi mahal ang oil, no? Shall I give my firstborn for my transgression? Kahit yung panganay na anak, ibibigay ko ba? Kasi pag firstborn, di ba, parang importante sa isang tao. Ano ang nire-require sa atin ni Almighty Father? So, nakalagay ngayon ito sa verse 8 ng Micah chapter 6. He has shown you, O man, what is good. Ipinakita sa'yo kung ano ang nararapat. And what does the Lord require of you? At kung ano ang kailangan sa'yo ni Almighty Father. Kung ano ang requirements para makalapit kay Almighty Father, para makausap si Almighty Father. Anong nire-require? But to do justly. So, ano tong justly? Justice. To love mercy. Magiging merciful tayo. Maawain sa kapwa-tao natin. And to walk humbly with God. Magpapakumbaba tayo sa kapwa natin at kay Almighty Father. To walk humbly with God. Ano yun? Justice, righteousness, and mercy. Yun ang gusto ni Almighty Father, and humble ourselves before Him. Yun ang nire-require niya. Hindi niya nire-require na magbigay ng mga offerings or tithes, no? So, nakikita natin dito. Ha? Maliwanag na maliwanag. Hindi kailangan ng tithes, hindi kailangan ng offerings. Ano ang nire-require? Justice, mercy, righteousness, and humble ourselves before our Father. Verse 9, the Lord's voice cries to the city, wisdom shall see your name. Anong ibig sabihin ng the Lord's voice cries to the city? Yung boses ni Almighty Father, dinig na dinig, no? Or malakas ang kanyang boses, or malakas ang message ni Almighty Father. Anong message yon? Wisdom shall see your name. Dahil tayo, pag gumagawa tayo ng good decision making, ano yung good decision making? Pag si Almighty Father ay na-exalt ang kanyang name, that is wisdom already. Gumagawa tayo ng righteousness, that is wisdom. Kaya na-exalt ang name ni Almighty Father. Pag sumusunod tayo kay Almighty Father, na-exalt ang kanyang name. Napaparangalan siya. He is glorified. Because we obey our Father. And that is wisdom. Dahil takot tayo sa tatay natin, alam natin na dapat sumunod tayo sa kanya. That is wisdom. And so, when we do wisdom, or when we do decision making, dapat kasama si Almighty Father para ang name niya ay maipaparangalan at maitataas. Verse 9, hear the rod. Who has appointed it? Ano bang rod? Yung rod symbolizes pamalo, di ba? Pakinggan ninyo ang pamalo. Pamalo ay punishment. Pakinggan ninyo ang punishment. Who has appointed it? Sino ang nagsabi na mapapunish kayo? Hear the rod. Who has appointed it? So, paano tayo hindi mapapunish ni Almighty Father? Listen and follow the commands of the Most High God. Makinig tayo sa tatay natin para hindi tayo maparusahan.
Verse 10, are there yet the treasures of wickedness in the house of the wicked, and the short measure that is an abomination? Pero meron pa ring mga tao na kahit alam nila na mali ang ginagawa nila, patuloy pa rin silang gumagawa ng wickedness. Patuloy pa rin gumagawa ng abomination. Ano yung wickedness and abomination? Disobedient kay Almighty Father. Ano yung ginagawa nila? They still worship idols or graven images. They do not acknowledge Jesus Christ as the Savior, as the King of Kings and the Lord of Lords. And they still do injustices and are unforgiving. Hindi marunong magpatawad, hindi marunong maawa. Verse 11. Shall I count pure those with the wicked scales and with the bag of deceitful weights? Bakit nabanggit yung wicked scales and deceitful weights? So ito ay yung panloloko or panglalamang sa kapwa-tao. Walang hustisya kasi nanglalamang. No? Bakit nanglalamang? Because of greediness. Nanloloko ng tao, nagsisinungaling. Para lang, just to get ahead and gain material things. Kaya maraming mga tao ang yumayaman. Dahil nung unang panahon naman, talaga pantay-pantay lang ang tao. Pero bakit nagkakaroon ng malaking gap ang mahirap at mayaman habang tumatagal? It's because of deceit and lies. Ano ba yung mga deceit and lies? Marketing strategy, panloloko yun, no? Marketing strategy. Yung mga timbangan lang sa palengke or timbangan sa grocery, mali-mali ang timbang. So, kaya lalo naghihirap ang mahirap at lalong yung mayaman ang mayaman. Kahit ang mga pa-interest sa mga pautang sa bangko, no? Kaya nagkakaroon ng inflation. So hanggang ngayon, so alam ni Almighty Father, noon nangyayari, hanggang ngayon nangyayari. Ano pa? Example, no, ang isang bag. Pareho lang ng quality yung bag, ha? Parehong magandang leather. Pero ano, saan nagkakaiba? Kaya nagkaiba ng presyo. Yung isa, hindi maganda yung pangalan, hindi siya kilalang pangalan. Pero yung isa, kilalang pangalan. Kahit pareho sila ng quality, pareho ng magkapareho ng magkapareho, pero yung isa mas mahal. Bakit? Dahil yung pangalan ang binabayaran mo doon. So that's kasinungalingan also. That's marketing strategy. Minsan, yung bag, konti lang ang ginagawa nila para mas tumaas yung price ng bag. Hindi nila in-offer ng madamihan. Naiintindihan ninyo? Naiintindihan mo kung anong bagang sinasabi ko? Hindi nila minamass produce yung bag. Example lang yun. Ha? Kaya tumataas ang value. Ginagamit nila yung law of supply and demand. Yun ay isang kasinungalingan din ng demonyo. Ginagamit yun ng demonyo para magkaroon ng kakulangan, nang sa ganon magkaroon ng kasinungalingan. Kaya for her rich man are full of violence, verse 12, her inhabitants have spoken lies, and their tongue is deceitful in their mouth. Mga sinungaling, puno ng wickedness sa puso. Kaya sila nakakapagsalita ng kasinungalingan, kaya yung dila nila ay nakakapanloko ng tao. Dahil saan galing yon? Yung puso, madumi, wicked.
Dahil sa bibig natin, lumalabas kung ano yung nasa puso natin. Dito na makikita natin sa Matthew chapter 12 verse 24 yung tungkol sa dila, kasi binanggit yung tongue, deceitful. The tongue is deceitful in their mouth. Ako ba nang ilagay? Matthew 12:34. Matthew chapter 12 verse 34. Brood of vipers, how can you, being evil, speak good things? For out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Kung ano yung nasa puso natin, kung anong madami sa puso natin, ilalabas ng bibig natin. Kaya yung mga tao, puno ng kasinungalingan na inilalabas ng kanilang mga bibig, kasi nga, yung puso ay madumi. Anong mangyayari ngayon? Verse 13, therefore, I will also make you sick by striking you, by making you desolate because of your sins. Dahil sa kasalanan mo, parusahan kita. Dahil sa kasinungalingan mo, dahil sa abomination mo, dahil sa transgression mo, paparusahan kita. I will make you sick by striking you. Bakit nagkakasakit ang mga tao? Dahil sa, it's a curse, no? Curse of sin is death. Kaya sa nag-uumpisa na mamatay ang tao dahil sa kasalanan. Ay dahil sa sakit. Bakit nagkakasakit ang tao? Dahil sa kasalanan. Therefore, I will also make you sick by striking you, by making you desolate because of your sins. So hanggang hindi humingi ng kapatawaran ang isang tao, pag namatay siya, natanggal ang kanyang kaluluwa sa kanyang body, mapupunta siya sa eternal damnation. Ano pa ang mangyayari sa mga wicked people, sa mga stubborn people, sa mga nagsasalita ng mga kasinungalingan, sa mga nag-aabuso ng kapwa-tao, sa mga hindi honest? You shall eat but not satisfied. Verse 14. Kakain ka pero hindi ka mabubusog. Anong ibig sabihin nito? Hunger shall be in your midst. You may carry some, but shall not save them. And what you do rescue, I will give over to the sword. Anong ibig sabihin nito? You shall eat but not satisfied. Kahit trabaho ka ng trabaho, ipon ka ng ipon ng kayamanan mo, pero hindi ka masasatisfied. Lagi kang gutom sa pera. Lagi kang gutom sa kayamanan, lagi kang gutom sa kasikatan, gutom sa power, pero hindi ka masasatisfied. Hunger shall be in your midst. You may carry some away, but shall not save them. Makukuha mo siya, yung iba makukuha mo, pero hindi ka masasave. And what you do rescue, I will give over to the sword. At kung ano man ang nasave mo, or yung nakikarry mo away, mababaliwala yun. Dahil hindi yun ang tunay na kayamanan. Yung pinagpapagura natin dito sa mundo. Hindi yun ang tunay na kayamanan. Dahil nagpapagod ka, nagpapakatrabaho ka, greedy ka. Gusto mo lahat ikaw, sa'yo. Gusto mo lahat sa'yo nakafocus. Hindi masaya si Almighty Father. And so, what will happen?
I will give over to the sword. Verse 15, you shall sow, but not reap. Magtatanim ka, pero hindi ka makakapag-ani. You shall tread the grapes, but not anoint yourselves with oil. Makakapag-pisa ka, tread, no? Pisa. Kasi yung oil, yung olive, para makakuha ka ng oil, pipisain mo yung olive. Na bunga yun ng olive tree, di ba? Pipisain mo yung olive, pero hindi mo magagamit yung oil. And make sweet wine, but not drink wine. Gagawa ka ng sweet wine, pero hindi mo siya mapapakinabangan. So yung mga tao, they work hard to save for the future. Pero napapakinabangan ba nila ang kanilang mga pinagpaguran? Hindi mapapakinabangan ng tao ang kanilang mga pinagpaguran dito sa mundo. Dahil hindi yun ang tunay na kayamanan. Iiwan din natin ang mga bagay dito sa mundo. Nabubulok, nasisira, kinakalawang, ninanakaw. Kaya anong sabi nga ni Almighty Father? You shall sow but not reap. You shall tread the olives but not anoint yourselves with oil. And make sweet wine but not drink wine. Hindi mo may enjoy. You'll never be satisfied. You will never gain anything from this world. So, anong importante? Store up for yourselves treasures in heaven. Paano makakapag-store ng treasures in heaven? Uphold righteousness, mercy, humble ourselves before our Father, and do justice. Magkaroon tayo ng takot sa tatay natin. Magpakumbaba tayo sa tatay natin. Verse 16. And the last verse of Micah, chapter 6. For the statutes of Omri are kept. All the works of Ahab's house are done. Anong ibig sabihin ito? For the statutes of Omri are kept. Sino si Omri? Omri means pupil or servant of the Lord. So, for the statutes of the servant of the Lord are kept. Ibig sabihin, yung mga turo sa atin, yung mga righteousness, justice, mercy, and fear of the Lord, itinago, hindi ginamit, hindi pre-practice. Ano ang pre-practice ng tao? All the works of Ahab's house are done. Yun ang ginawa. Kung ano ang ginawa ng Ahab's house. Kilala niyo ba si Ahab? Hindi lang sasagot. Si Ahab ay isang king, no? Wicked king. Ang asawa niya ay si Jezebel. Basahin natin sa 1 Kings chapter 21, verse 2 to 3. Isa sa mga wickedness ni King Ahab. 1 Kings chapter 21 verse 2 to 3. So Ahab spoke to Naboth, saying, give me your vineyard that I may have it for a vegetable garden, because it is near next to my house. And for it I will give you a vineyard better than it. For if it seems good to you, I will give you its worth in money. But Naboth said to Ahab, the Lord forbid that I should give the inheritance of my fathers to you. Hari na siya, no? Si Ahab. Pero, nagnanais pa rin siya. Ninanais niya yung vineyard ni Naboth. Sino ba si Naboth? Isa lang citizen. Si Ahab, king siya. Lahat nasa kanya na. Pero, dahil sa greedy siya, covetousness, gusto niyang makuha yung lupain ni Naboth. So, ganun tayo. Selfish tayo. Greedy tayo. Yun ang pinapalakad natin dito sa mundo na to. Kaya, yung mundo na to ay makasalanan dahil tayo mismo ay makasalanan. Greedy. Selfish. Punong-puno ng kasinungalingan ang bibig natin.
Dahil yung puso natin madumi. So, pinatay si Naboth, para lang makuha yung kanyang lupain. Ituloy natin, verse 3 of 1 Kings chapter 21. But Naboth said to Ahab, "The Lord forbid that I should give the inheritance of my fathers to you." So Ahab went into his house, sullen and displeased because of the word which Naboth the Jezreelite had spoken to him. For he had said, "I will not give you the inheritance of my fathers." And he lay down on his bed and turned away his face and would eat no food. But Jezebel, his wife, came to him and said to him, "Why is your spirit so sullen that you eat no food?" Si Jezebel, wicked queen siya. Asawa siya ni Ahab. Kinausap ni Jezebel si Ahab, "Bakit ka malungkot, hindi ka kumakain?" Ang sabi ni Ahab, verse 6, he said to her, "Because I spoke to Naboth the Jezreelite and said to him, 'Give me your vineyard for money, or else, if it pleases you, I will give you another vineyard for it.' And he answered, 'I will not give you my vineyard.'" Hindi lang nasunod ng kanyang gusto, Ditong si Ahab. Verse 7, then Jezebel, his wife, said to him, "You now exercise authority over Israel. Arise, eat food, and let your heart be cheerful. I will give you the vineyard of Naboth the Jezreelite." Gumawa ng paraan si Jezebel, the wicked queen. Ano ang ginawa niya? Verse 8, and she wrote letters in Ahab's name, sealed them and with his seal, and sent the letters to the elders and the nobles who were dwelling in the city with Naboth. She wrote in the letter, saying, "Proclaim a fast, and seat Naboth with high honor among the people, and seat 2 men, scoundrels, before him, to bear witness against him, saying, 'You have blasphemed God and the king.' Then take him out and stone him, that he may die." Nakita niyo yung kasinungalingan ni Jezebel? Si Ahab, pinagnanasaan niya yung vineyard ni Naboth. Wala siyang magawa, pero gusto niyang kunin. So what's that? Covetousness, no? Ngayon, ito namang si Jezebel, na asawa niya, sinungaling, gumawa ng plano, gumawa ng letter, ginamit niya yung pangalan ni Ahab, pati yung seal, ginamit niya rin, yung seal, yung selyo ng hari. At gumawa ng wicked plan. Iimbitahin si Naboth at kumuha ng 2 scoundrels, mga sinungaling, to bear false witness against Naboth, na kunyari, nagsabi ng blasphemy si Naboth against the king and against the Almighty Father. Nang sa ganon, patayin siya. Then take him out and stone him, that he may die. So, ganun nga ang ginawa. Then they took him outside the city and stoned him with stones so that he died. Then they sent to Jezebel, saying, "Naboth has been stoned and is dead." And it came to pass, when Jezebel heard that Naboth had been stoned and was dead, that Jezebel said to Ahab, "Arise, take possession of the vineyard of Naboth the Jezreelite, which he refused to give you for money. For Naboth is not alive, but dead." So it was when Ahab heard that Naboth was dead, that Ahab got up and went down to take possession of the vineyard of Naboth the Jezreelite. Wickedness. Hanggang ngayon, mga tao, ganito ang ginagawa. Nagsisinungaling para makuha ang kanilang mga gusto. Gumagawa ng kung ano ng mga kwento. Sumisira ng buhay. Yun ang story ni Ahab. Kaya binanggit natin si Ahab kasi nga, yung katuruan ni Almighty Father, the statutes of Omri are kept. Hindi ginawa. Anong ginawa? Ginaya si Ahab. Ano ba yung ginawa ni Ahab? Covetousness, and at the same time, murder, at saka kasinungalingan. Ano pa? Paninirang puri. Lahat na that's wickedness. Idinamay pa si Almighty Father sa kasinungalingan ni Jezebel.
ituloy natin itong verse 16 ng Micah chapter 6, the last verse. And you walk in their counsels, that I may make you a desolation, and your inhabitants a hissing. Therefore, you shall bear the reproach of my people. Sabi ni Almighty Father. At dahil sa ginagawa ninyo, ang gaya ng ginawa ni Ahab tsaka ni Jezebel, ganun ang kalakaran ninyo dito sa mundo na to. Wickedness, covetousness, greediness, kasinungalingan, murder, lahat na ng mga abomination. Ano ang gagawin ko sa inyo? Sabi ni Almighty Father, that I may make you a desolation or object of honor. Desolation also, it's a, gagawin ko kayong wilderness. And your inhabitants, a hissing, kahiya-hiya, ang mga nakatira. Dahil lahat ay pare-pareho ang ginagawa. Therefore, you shall bear the reproach of nations or my people. Kayo ay mapapahiya. Sabi ni Almighty Father. Malalabas ang inyong kalokohan. It will be out in the open. Kaya kayo, you will be humiliated. At magiging wilderness ang mundo dahil punong-puno ng kasinungalingan ang mundo na to. Yun ang sabi ni Almighty Father dito sa Micah chapter 6. So, message ni Almighty Father, huwag tayong maging greedy. Magsalita tayo ng totoo. Huwag tayong magsinungaling. Mabilis lang lapitan si Almighty Father. Paano lalapitan? Justice, mercy, righteousness, humble ourselves before our Father. Yun ang gusto ni Almighty Father, merciful. Hindi niya kailangan ng kayamanan. Hindi niya kailangan ng offerings. Kailangan mabago ang puso natin para hindi tayo maparusahan, hindi tayo mapahiya. Kailangan sundin natin yung tatay natin dahil mahal niya tayo. Kaya niya tayo itinutuwid. Kaya niya pinadala si Jesus Christ. Dahil si Jesus Christ, obedient si Jesus Christ. Kaya si Jesus Christ ang good shepherd. Si Jesus Christ lang ang good shepherd. Wala nang iba pang good shepherd. Dahil tayo makasalanan, kailangan natin si Jesus Christ para maging malinis tayo sa paningin ni Almighty Father. Para makuha natin ang ating inheritance. Thank you, and God loves us all so much.